O di ba'y santo-santo? Alam na gagawin, isda at gulay, bagay na bagay. Magluluto tayo ng putserong tuna. Gulay at isda, magkahalo na. May kasama pa yung sauce, kaya kompleto na. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin sa pagluluto. Isang patatas, medyo malaki. At saka dalawang sibuyas, isang carrots. Kalahating pusong bawang. At saka pineapple juice. Pampalinamnam na, may kasama pang tamis. Tomato paste. At saka Baguio beans, kaunti lang. Para kaunti lang din ang rayuma. Repolyo, yung maliit lang. At saka ng 3 saging. At nabalatan na at nagayat ang ating patatas, carrots, saging at Baguio beans. Dumako naman tayo sa ating bawang. Aasbaran ko lang to ng 2 para mabilis balatan. At saka naman ating pipinuhin ng gayat. Next ay ang ating sibuyas. 2 peraso lang, sapat na. Ginayat ko lang ng paganyan at ayos na yan. Naiprepare na nga natin ang lahat ng ating kailangan sa pagluluto. Nagayat ko na at nahugasan ko na din yan. Pipirituhin pala muna natin yung ating tuna para mamaya pagka sinahog siya, kahit haluin siya ng haluin ay hindi siya madurog. Sa pagpipirito ng tuna, siguraduhin lang natin na talagang kulong-kulo yung ating mantika. At kapag nakasalang na yung karne ng ating tuna ay hihinaan na natin ng bahagya yung apoy para hindi siya manikit. Hindi natin to kailangan toasted din. Ang goal lang natin dito ay para lang siya hindi madurog mamaya. Yung ganyang pagkakapirito, sapat na yan. Saktong-sakto na yan. Yung mga ganyang itsura, kapag kagayan ka pogi, sakto na yan. Dito sa pinagpirito ng tuna, isusunod nating ipirito yung ating carrots at ating patatas. Sa pagpipirito niyan, dapat yung saktong pirito lang. Yung tipong pag isinalang mamaya ay hindi naman siya malalamog. Yung ganyang itsura, saktong-sakto na yan. Pwede na nating hanguin yan. Ay, kaganda ng pagkakagawa. At gisahan time na nga, inuna ko lang ang bawang, sunod ang sibuyas. Hahaluin lang. Pagluto na yung bawang at sibuyas, ay pwede nang ilagay yung ating pineapple juice. Next ay ang ating tomato paste. Ay, tignan mo ang itsura. Parang galing sa puwet ni Bantay. Hahalu-haluin lang natin yan hanggang sa kumalat na yung kanyang kulay. At lalagyan na natin ng asin, bechin, at ng paminta. At saka ng kaunting patis. Ito talaga yung magdadala dyan. Hahaluin lang natin ng bahagya at pwede natin ilagay yung ating Baguio beans. Matagal-tagal maluto yan, kaya yan ang inuna ko. Halo-haloin lang natin yan at tatakpan hanggang sa maluto yung ating Baguio beans. Ayan, goods item na. Pwede na natin ilagay yung ating repolyo. Kasunod niyan, ilalagay ko na rin yung ating saging. At ito pala yung isang sangkap na nakalimutan kong i-prepare kanina. Tinakbo ko pa sa palengke yan, buti na ihabol pa. Hindi kasi ubrang wala yung ganyang bell pepper kasi yung bell pepper nagbibigay bango at nagbibigay sarap yan. Lalagyan ko na rin ng asukal. Sa akin, sa putsero, ang gusto ko dito ay matamis. Pwede na rin natin ilagay yung ating carrots at patatas para magkasabay-sabay na sila ng luto. Konting halo na lang yan at konting kulo. Sisiguraduhin lang natin na pantay yung pagkakaluto ng ating mga gulay. Tignan nyo naman, sauce pa lang. Ay! Sobrang sa makalawa na iulam yung karne at puro gulay lang muna ngayon. Itatambog na ang tuna. Hahalo-haluin lang natin yan para kumapit sa tuna yung ating sauce. Sauce Mariosep. Napagkasarap niyan. At titigman ko ng bahagya para magkaalaman na kung totoo bang napakasarap. Luto na ang ating putserong tuna. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito at kung natuwa ka kahit hindi ka naman natawa, i-like mo, i-share mo na din nang ako naman ang matuwa sa'yo.